kaligtasan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Si Yahweh ay ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Dumako tayo sa kanyang dakong banal na may pusong nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa ngalan niya, at siya'y pasalamatan. Sabay-sabay po tayo. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Awitin po natin ang awit ng papuri, kabanal-banalan. Sabay-sabay po tayong manalangin. O Diyos na pinagmumula ng buhay at biyaya, lubos ang aming pasasalamat sa pagsama mo sa amin sa bawat araw na kami ay maharap sa pandemya. Maraming salamat po sa pag-iingat at pagkakaloob ng mga biyaya sa amin.
Nawa, patuloy niyo kaming pagpalain sa aming pananambahan sa araw na ito. Lukuban ang iyong espiritu na siyang gagabay sa amin. Nawa, ang iyong mga salita ang siyang patuloy na makapagbibigay ng mga inspirasyon sa bawat isa. At nawa ay samahan mo rin kami, Panginoon, para po sa tawag sa pagsisisi. Ang kawalang malasakit sa lubos na dumadaing ay may karamdaman ay masahol pa sa isang nakakahawa at nakamamatay na COVID-19. Nangihina kami at bagbag ang aming kalooban, Panginoon, na tila ba kami ay tumatahak sa libis na puno ng kalansay na nawawala ng layunin at pag-asa sa buhay. Sabay-sabay po tayo. Sagipin mo po kami mula sa aming kalagayang ito, o mahabaging Diyos. Lingapin mo po kami mula sa aming kasalanan. Sa iyong pagpapatawad at kagandahang loob, kami nawa ay baguhin at pakilusin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, kung ipinahahayag natin ang ating kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Ang sabi ng Diyos, hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi na sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ating tanggapin ang dalisay na paglilinis at pagpapatawad ng ating Diyos. Damhin natin ang kanyang mainit na pagyakap at pagtanggap. Para naman po sa balita at malasakit ng iglesia, binabati po natin ang may mga kaarawan. Sila po ay sina Rendel Di Maranan, August 23, kanyang kaarawan. August 25, Aubrey V. Ahira, Regina Gansit, Roger Gansit Jr., at sa August 26 naman po ay si Jedi Grill, Kayla De Castro Reyes.
Ang ating teksto ay matatagpuan sa Kabanata 24 ng Josue sa talataang 1 hanggang 2 at 14 hanggang 18. Tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi. Pagkatapos tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap kay Yahweh. Sinabi niya, ito ang pinasasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga nununo ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tari na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyusan. Kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyusang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyusang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa Diyos-Diyusan ng mga Amoryo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran si Yahweh at maglingkod sa mga Diyos-Diyusan. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at maligtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupaing ito ang mga Amoryo, ang lahing nakatira dito. Kaya't kami rin ay kay Yahweh maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Idagdag nawa ng ating Panginoon ang pagpapala sa atin na nakarinig ng pagkabasa ng kanyang mga salita.
umaga ay pangangaral, daluyan ng misyon ng Diyos sa sangkatauhan. Ang libro ng Exodus ay kwento ng buhay ng lahi na pinatnubayan ng Diyos mula sa mapang-abusong lipunan na kanilang nilakhan. Ang sarap basahin kung paano ang Diyos ang naging general o commanding officer at leader sa panahon ng labanan upang may sigurado ang tagumpay. Pangalawa, defender, ang Diyos bilang hukom na tumitingin sa patas na pagpapatupad ng batas upang mapangalagaan ang mga inaapi. Pangatlo, hari, tapat at walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bayan. Haring tumutupad sa kanyang mga pangako kasama ang isang lupain na ipinangako upang mamuhay sila ng may karangalan at kapayapaan. Sa buong kasaysayan ng Israel bilang kanyang bayan ay walang pangako ng Diyos na hindi natupad. Ito ay matatagpuan sa Josue 21:45. Pagkatapos na sila ay may kapanatagan sa Kanaan, ay matanda na si Josue. Ang mandirigma na nanguna sa kanila ayon sa gabay ng Diyos ay siya rin ang kanilang hukom. Kanyang tinipon ang lahat ng lipi, mga matatanda, mga hukom, mga pinuno at tagapangasiwa sa Israel, at sila ay humarap kay Yahweh. Una, inisa-isa nila ang mga kaganapan na kung saan sila ay pinangunahan ni Yahweh ng may katagumpayan. Napatunayan nila na ang Diyos ay gumaganap at kabahagi ng matagumpay na kasaysayan ng kanilang paglalakbay at sa buhay pananampalataya. Sa panahon na sila ay nawawalan ng pananampalataya, ay nagiging hindi maayos ang kanilang buhay at marami silang kailangang iayos para ito'y manumbalik sa kaayusan. Sa harapan ng lahat, kasama na ang mga bata ay kasama sa mga nakinig at naorient sa mga bagay na hindi nila narinig. Kasama na rin ang mga bagong henerasyon na nakarinig sa mga nasambit ng buong sambayanan. Mabuti ang ganitong paraan para lahat ay makinabang sa anumang mabuting bagay, hindi lang iilan. Yamang mga mabubuting bagay ang pinag-uusapan ay hindi masama kung kasama lahat, walang isinasantabi. Pangalawa, muli nilang pinagtibay ang pagtatalaga ng kanilang buhay sa Diyos laban sa mga Diyos-Diyosan. Umiiral pa rin ang religious plurality sa panahon na yon dahil may mga minana na pananampalataya at may naratnan sila. May Diyos ng mga natitirang mga Amoryo at may tinatawag na nakikipagtipang Diyos, the covenanting God. Napapanahon ang pagtawag ni Josue para mahamon niya ang kanyang kababayan. Ang hamon niya ay dapat malinaw ang statement ng bawat isa kung kanino sila pumapanig at sumasampalataya sa mga Diyos-Diyosan o kay Yahweh. Ano kaya ang gustong iparating nito? Marami ang mga mananampalataya ngayon na hindi malinaw kung nasasaan sila. Walang transparency sa kanila at hindi rin nila alam kung sino ang may pananagutan sa kanila. Hindi rin nila alam kung saan sila
mananagot. Gusto ko ang salita ni Josue na sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Ibig sabihin, malinaw ang paninindigan. Madali kang maintindihan ng iyong kapwa dahil alam nila kung nasa saan ka, anong kailangan mo at ano ang maiaambag mo sa pananampalataya. Sa ating kalendaryo, ang Agosto ay Mission Month. Sa ngayon ay Mission Sunday. Ang ating emphasis sa mission ay preaching, teaching, at healing. Ang healing ng physical na katawan ay nagagawa sa ospital. Gayunman, pwedeng makamit sa teaching and preaching. Maraming sakit ng pamayanan na hindi kailangan ang mga hospitals. Ano ba ang mga sakit ng pamayanan? Hindi lamang sa physical, kundi sa socio-economic, socio-political, at being religious asymptomatic. Sa socio-economic aspect, meron tayo dyan ang issue ng employment contractualization. Walang kasiguraduhan ng employment kung ikaw ay makababalik pagkatapos ng expired na kontrata mo. Pangalawa, inequities in access to resources. Hindi pantay-pantay ang access sa resources. Mataas na presyo ng mga bilihin at pangangailangan na nakalalamang ang mga mayayaman at lalong nadidiin ang mga mahihirap. Privileges and power. Ang mga pribilehyo at kapangyarihan na kailangan gumamit ka ng pera bago mo ma-access. Ang mga walang pera mananatili na lamang sa ilalim at hindi na ma-maximize ang kanilang skills at karunungan. Sa political aspect, meron tayo discrimination, homelessness. People are driven out of their homes and ancestral lands. At isa pa, healthcare services. Hindi nakakarating sa lahat ng sulok ng mundo ang lahat ng mga benefits. Ang pangangaral bilang bahagi ng misyon ng Diyos ay magtutuwid sa lahat ng kamalian ng meron ang sambayanan. Ang layunin ay lapit ang mga tao sa Diyos na siyang tagapanguna sa labanan ng mali at tama. Ang Diyos na nagtatanggol sa mga inaapi. Ang Diyos na hari na magpapairal ng katarungan at tumutupad ng kanyang mga pangako. Sa pamayanan na hindi kumikilala sa Diyos ay masusuong sa isang problemadong kalagayan. Kaya nga nangyayari ang lahat ng ating nabanggit sa ating bansang Pilipinas dahil mas daig ng businesses at capitalists ang pananampalataya. Commercialize na ang tao. Ibig sabihin, ang halaga ng tao ay napapantay na sa mga goods o sa mga kagamitan. Di bali mapaalis o mamatay ang tao basta matupad ang isang proyekto. Ito ang indications ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Hindi ibig sabihin na dahil maraming relihiyon sa isang dako ay matino ang mga tao. Ang kaganapan ang huhusga at maglalantad kung ano ang isang lipunan. Pagpaulit-ulit ang kaganapan na ginagawa ng isang lipunan ay nangangahulugan na hindi nababago ang pananaw ng mga tao. Ito ang gustong tumbukin ng misyon ng Diyos dito sa kalupaan na kung saan kanyang iniwan sa mga mananampalataya na alagaan gaya ng pag-aalaga
ni Josue sa kanyang kapanahunan. Ang pangangaral ay isang daluyan upang manumbalik ang tao sa Diyos. Ang tinapay na buhay na bumabago sa buhay ng kumain nito. Hindi lamang dito sa lupa, kundi maging sa kabilang buhay. Amen. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. And as thou hast been, thou forever wilt be. Oh, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And what I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Sabay-sabay po tayong manalangin. O Diyos naming mapagbiyaya, may-ari ng lahat, narito po ang aming mga ikapu at kaloob. Marapat lamang na amin itong ipagkaloob, sapagkat ito ang aming nararapat upang makabahagi sa ikapagpapatuloy ng iyong mga gawain sa inyong ubasan. Pagpalain niyo po ang mga anak ninyong patuloy sa kanilang katapatan sa pagkakaloob. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos at Diyos ng kasaysayan, narito ang iyong sambahayan. Matatagpuan sa isang dako at kabilang sa isang sambahayan sa buong mundo. Narito kami upang ikaw ay pasalamatan, papurihan, at italaga at ipaglingkod ang aming buhay. Dahil ikaw ang Diyos na kumalinga, sumubaybay, at nagmahal sa bawat isa sa amin. Mula sa buhay ng bawat isa, hanggang sa buhay namin bilang isang sambayanan, kayo po ang inaasahan namin na magbibigay ng linaw, gagabay sa bawat isa sa amin bilang mamamayan ng aming bansang Pilipinas upang matahak namin ang daan na gusto mong marating ng aming bansang Pilipinas. Salamat po sa hamon na iyong iniwan. Bagamat ito ay napakatagal na sa panahon ni Josue, ang iyong salita ay humahamon pa rin sa amin ngayon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin bilang iyong mga anak na kasama sa iyong bayang hinirang na maging matatag sa pananampalataya. Panindigan namin ang lahat ng iyong katuruan. Ipangaral sa mga nakababata at bagong henerasyon upang ang iyong layunin ay matupad dito sa kalupaan. Salamat, o aming Diyos, sa iyong pagkukop at patuloy na pagkukop sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na iyong pagtuturo upang kami ay mapabalik sa inyo at mamuhay ng ayon sa iyong kagustuhan. Bago kami maghiwa-hiwalay, O Diyos, ay maalala namin ang aming mga kapatid na nagsipag-diwang ng kanilang kapanganakan sa linggong ito dito sa iglesyang ito at sa iba pang local church at sa iba pang dako ng iyong mga anak. Itinadalangin namin, O Diyos, na ang kanilang buhay ay may talaga muli sa iyo bilang pinagmulan ng buhay ng bawat isa sa kanila. Salamat sa iyong pagpapala na inihanda para sa bawat isa sa kanila. Gayon din naman aming itinadalangin ang mga may sakit na iyong pagalingin ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa iyong pagmamahal at nakalaang pagpapala para sa kanila. Hindi namin isa-isahin, O Diyos, ang lahat ng mga ito dahil kilala mo na sila. Panalangin namin, O Diyos, pagalingin mo po sila. Ibsan mo sa kanilang mga karamdaman. Ang aming bansa ay patuloy na sa ngayon ay inaayos ang sarili sa iba't ibang kaguluhan na kanyang hinaharap. Lalong-lalo na sa kalusugan ng bawat isa at sa anumang kaguluhan related sa politics at iba pang bagay. Nawa, O Diyos, ang iyong karunungan ang gumabay sa aming mga tagapamuno mula sa national hanggang sa barangay. At O Diyos, ibalik mo ang tiwala
dahil sa iyong karunungan na ibinibigay sa kanila upang mamuno sila ayon sa iyong direksyon. Sa aming paghihiwa-hiwalay, O Diyos, sa pamagitan ng virtual worship na ito, ay pagpalain mo ang bawat tahanan na nakiisa sa pananambahan na ito. At anumang problema na kinalalagyan nila ngayon, kung meron man, ay aming ibinadalangin na iyo po silang tulungan, gabayan, upang ang lahat ng kanilang mga problemang yan ay magkaroon ng kalutasan. At ingatan din sila sa lahat ng uri ng sakit, lalong-lalo na ang mga COVID variants na ito na hindi namin nakikita. Nawa o Diyos ay protektado sila sa iyong kamay. Aming ibinadalangin o Diyos ang mga pamilya na sa ngayon ay namimighati dulot ng COVID-19. Na sumakanila ang iyong comfort at pagmamahal. Sa aming paghihiwa-hiwalay ay magpapatuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pagtatalaga ng aming mga sarili at sa pamagitan ng iyong Espiritu ay magtatagumpay ang gawain namin hanggang sa muli namin pagkikita-kita. Ito ang dalangin namin sa pangalan ng Jesus, naming Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamagitan ng mabuting balita tungkol kay Kristo na ipinangangaral sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa isang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamagitan ni Kristo. Amen.